sa mga mahilig naman pong mamili sa internet, nako, magsilbi ho sanang babala ang susunod nating storya. Ayon po sa sumbong ng isang on-caller, mahigit 4,000 piso raw ang ipinadala niya sa isang online seller para sa mga damit. Pero lumipas na raw ang ilang araw, wala hong dumating na order at ang kanyang pinag-orderan mukhang naglaho na rin na parang bula. Yan po ang kwento natin. Magagarang mga damit at sapatos sa murang halaga. Ito raw ang dahilan kung bakit naaakit bumili ng mga produkto mula sa internet ang 40 anyos sa si Eunice, hindi niya tunay na pangalan. Naghahanap raw kasi siya noon ng supplier na mapagkukunan ng mga produktong ibebenta sa kanyang munting negosyo na pagbebenta rin ng mga gamit sa internet o yung tinatawag na online reselling. Kaya naman di na nagdalawang isip si Eunice na makipagtransaksyon agad sa kapwa online seller. I called her up, nag-order ako, and then she also referred me to another online shop din. So, ganun din ang in-order ko. Nag-order ako ng jumpsuits. Ayon sa online seller, di raw siya tumatanggap ng cash at di rin nakikipagkita ng personal sa kanyang mga customer. Kaya napilitan si Eunice na magbayad gamit ang isang uri ng electronic payment na katumbas ng 4,650. Aabutin di umano ng 2 hanggang 3 araw ang delivery ng mga damit matapos siyang maipadala ang bayad. Pero makalipas ang 3 araw, wala pa rin ang mga in-order ni Eunice. Sinubukan daw niyang tawagan at i-text ang nagbebenta at di kalaunan, sumagot daw ang isang nagngangalang Jarlene. Laking gulat ni Eunice sa imbes mahiya si Jarlene, ay nakuha pa siyang takutin ito. Yun na, pina-follow up ko na, and then nagte-text na siya sa akin, nagte-threaten na siya, na hindi lang naman ako iniloko niya, na wala naman ako magagawa kasi di ka probinsya daw ako. Napag-alaman din ni Eunice na si Jarlene din pala ang nagmamay-ari ng isa pang online shop kung saan siya nag-order din ng 2,800 na halaga ng mga damit. At base raw sa mga comments sa website ni Jarlene, mukhang hindi lang si Eunice ang kanya naging biktima. Somebody sent me an email first na, sis, wag kang umorder dyan, bogus dyan. So I just made a blog, and then dami nag-reply, ang dami nagkwento ng stories nila. I just wanna make sure that this will stop. She won't do it to anybody. Sana, syempre, maging moral lesson din to doon sa ibang mga bumibili online. Paano nga ba matitiyak na mapagkakatiwalaan ang iyong binibilhan sa internet? May mga batas bang sumasaklaw sa mga ganitong uri ng panluloko? Ang mga kaso ng online scam ating pag-usapan ngayon dito sa On Call. Dapat malaman ko kung sino yan, partner. Para sa alamin online po, purchase? Oo, may mga online purchases din. Pero para malaman natin kung paano natin maiiwasang mabiktima at kung paano irereklamo ang mga online scammer na yan, makakausap po natin si Ms. Rose Egmilan mula naman sa Department of Trade and Industry o DTI. Magandang hapon po sa inyo, Ms. Egmilan. Magandang hapon din. Good afternoon, ma'am. Ma'am, unang tanong ko, ang DTI ba saklaw niya, nare-regulate ba niya yung mga online sellers? May batas tayo na dapat i-regulate kasi na basihan para i-regulate. Kaya lang, unang-una, ito ay virtual online. So, yung nagpo-post doon, nagbebenta doon, hindi mo naman talaga siya isa-isa na mamonitor kasi iba-iba yung mga sites nila. Tsaka napakabilis palitan lang diba, ng site nila. Magpalit, madali lang magpalit. So, okay, so ano ho ang remedyo ng DTI sa mga ganito po? Kasi alam nyo, talaga partner, sa napaka-basing mga tao, diba? Napaka-convenient ng internet talaga. Doon ka magsha-shopping. Ano ho ang remedyo na ginagawa niyo para hindi mabiktima? Ito ho, halimbawa itong kasong ito. Itong kasong ito kasi, reseller siya, no? Reseller siya, ibig sabihin, binibenta din niya. Yung batas kasi na Consumer Act na basihan natin sa pagsaklaw ng isang reklamo sa isang mamamayan natin is doon sa end consumer. Ito kasi hindi para may transaction siya na ibebenta din. So it's not for personal use. Even assuming ho siya yung end consumer. Pwede siyang mag-complain sa regular na court kasi ito ay more of contractual obligation. Oo. Kasi wala kaming basihan sa Consumer Act para isaklawin siya. Kasi ang sinasabi natin, consumer, yung ginagamit na pang sariling gamit. Ito yung may jurisdiction tayo. Sa tingin niyo ho, kailangan magkaroon na tayo ng batas dahil dapat na ho tayo siguro mag-upgrade dahil iba na rin ang patakaran ngayon ng pamimili ng iba eh. Mayroon siguro balikan lang natin yung mga may mga existing kasi laws. Ano naman ang protection, di ba? Oo. Kasi unang-una, mahirap talaga yun sa parte ng gobyerno na mag-monitor kasi mahirap kasi open yan eh, worldwide open.
borderless So yan. parang ano yun, So, goodbye mag-ingat. na yung 4,000 niya. Ganun. Pwede silang mag-complain naman talaga. Sa DTI? Mag-complain sa DTI, pero ipapasa din namin sa isang ahensya na kung saan may jurisdiction sa ganong klaseng transaction. Alam mo, partner, may solusyon ako dyan eh. Kung kayo ho ay nabiktima ng ganyang scammer, no? Yeah. I-post nyo rin kung ano yung niya, yung nilalagay niya sigurong kanyang address doon. At sabihin nyo yung naging experience nyo para at least, no, bago mangyari yan sa iba, meron nang nakakakita. Siguro ho, ng by experience. way of warning, sa panig ng DTI, may paraan po ba to tell if this seller is legitimate? Paano ho ba? Unang-una, ang advice na lang talaga na tips na binibigay namin na mag-ingat at pag bumili ka sa online, titingnan mo yung site, investigate mo siya kung legitimate, meaning mayroon ba siyang address na kung may problema, mapupuntahan mo. At mayroon Phone ba siyang number. phone number, yung contact address talaga. At saka may mga pamamaraan ba siya, kunyari na i-deliver sa inyo na may problema, mayroon siyang way ka maibalik yung produkto. At pangalawa, at mayroon ba siyang return policy? At saka Dapat meron, yeah, no? dapat meron kasi, kunyari, defective. Mayroon tayong batas na nagsasabi na pag may problema yung produkto, pwede nating ibalik. Oo. At saka yung batas natin doesn't specify na 7 days. Katulad Yeah, po ng mga di ba, na sinasabi, dapat within 7 days, ibalik niyo yung mga Anyway, defective na yan. sa mga online shopping sites, meron naman ho dyan feedback mechanism. Yeah, may feedback. May feedback itong seller na to. Kung nakita nyo na medyo alanganin yung feedback, magdalawang isip na kayo. Tsaka, yung Suriin sa mabuti. enticement nila yun, sobrang mababa yung presyo ng produkto nila. So, pag ganun, Suriin. medyo cautious ka na dyan. Kasi, kung bibilihin mo, bakit nakabigay sila ganun mura? Baka mamaya, If it's too hindi. good to be true, it probably is. Yun nga sinasabi nila.